Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Magandang gabi po. O hindi ako supporter ni Erwin Tulfo na-explain ko na kanina. Naging client ko lang kasi si Tulfo. Kasi ang dami kong t-shirt dito ng yung mga ganito, tsaka cap. 'Di ba? Natambakan ako dito kasi nung naging client ko si Tulfo, binigyan kami ng mga ganyan. Hindi ko naman pinamimigay. Hindi ko naman iboboto to. Ginagamit ko lang, sayang naman eh. Kaya nga disposable ito eh. Pag nagamit ko na to, ginamit ko nga basahan yung iba, kaya lang pangit pala ito, hindi nakaka-absorb ng tubig to. Ano to eh? Ang tawag dito sa ano na to? May tawag dito eh, nakalimutan ko na. Sorry hindi ko alam eh. May tawag dito sa ganito yung makintab. Anong tawag nga dito? Oh, dry fit! 'Di ba? Hindi siya hindi siya pwedeng. Tapos ginawa ko naman, pinang-cover ko sa seat ng motor para hindi karamutin ng pusa. Tumatagos din ang kuko ng pusa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito eh. Anyway, patuloy tayo, no? So ito, may nagpapadebunk sa akin. Alam niyo mga kababayan ko, shoutout sa iyo ma'am, nakalimutan ko na yung Ma'am Peri Haba, ikaw ba yung nagpa-debunk sa akin? Ma'am kasi ito, pag magic kasi, hindi ako masyadong nagde-debunk ng magic eh. Kasi alam ko na ito ay for entertainment lang. Dahil kung common sense ang iisipin natin, kung totoo ang power ng magician kasi, hindi mag-magic na lang siya ng pera. Para wala na siyang problema. Hindi niya na kailangan mag-perform ng ganito. Di ba? Tsaka isa pa, kung may tunay kang power talaga, kung ako, no, may tunay akong power, hindi ko papahalata sa mga tao na may power ako. Advantage ko yun eh. Delikado yun pag nalaman ng buong mundo na may power ka eh. Lihim lang. Halimbawa, bibili ako ng gusto ko, no? Let's say, bibili ako ng iPhone. Magmamagic ako sa lihim ng pera. hindi ko papakita sa tao na yung ganyan. Kaya obviously, ito ay dito pa lang, common sense pa lang iisipin natin, ito ay fake na. 'Di ba? Magic trick na ito. Ang purpose kasi nito ay for entertainment. Katulad ng pelikula, kahit alam natin na hindi totoo, ay nai-entertain tayo, may suspension of disbelief tayo. Ibang-iba yun sa mga manluloko na nagki-claim talaga na may power sila. Anyway, so sige, i-try natin kung mabubuking ko ito. Panoorin natin. Ang pinapadebunk lang naman yung may ahas portion eh. Huli ko na agad! Huli ko na agad. Ang nakikita ko dito, mga kababayan ko, may butas ito na tinatakpan niya. Kaya niya nga tinatakpan eh, para hindi mabuking na lalabas yung ahas at papasok yung panyo. Now, paano mo nasabi may butas wala naman kami nakikitang butas o malinis. Kaya nga yun ang rasyonale kung bakit may tablecloth. 'Di ba? Itong mga taong to, yung mga nakaitim sila lahat eh. Yan ay mga kasabwat yan lahat. Itong mga nasa likod na to, ito lang yung para sabihin na nasa restaurant talaga sila. Kahit wala naman talaga sila sa restaurant. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan ko, ito yung tablecloth, pati yung mga extra sa likod, naka-tablecloth din. Pero kung titingnan mo yung nasa likod nila, walang tablecloth. 'Di ba? So ibig sabihin may role itong tablecloth do sa trick niya. Kasi pag tela, let's say ito yung tela, no? Yan. Kahit hiwaan mo yan, ang tela kasi na nalulukot-lukot eh, pwede mong straight eh. Pag ito ay hiniwaan mo sa gitna, hindi mo mahahalata na may butas yan.
Dahil puti pa, di ba? Basta nakaganyan lang. Pero kung oobserbahan mo yung kamay ni kuya, mamaya, pag iahanda niya na yung tela niya, tinan nyo ha, wag yung titingnan yung kahit ano, ang titingnan nyo lang itong kaliwang kamay lang ni kuya. Wala na kayo ibang titingnan kundi kaliwang kamay ni kuya. Kaliwang kamay lang ha. Tingnan natin. Hop, hop. Kaliwang kamay, titingnan nyo. Nakikita nyo? Yung ginawa niya? Yung hinlalaki niya, tinutusok niya na yung dulo ng panyo do sa butas. Yan o, ginaganon-ganon niya. Tingnan nyo ha. Oh, di ba? Tinutusok niya na. Huli! Tinutusok niya na do sa butas. Dahil tinusok niya na yon, nakita na nung kasabwat niya sa ilalim yung dulo, pwede nang isubo yung ahas doon. Habang sinusubo yung ahas, hinihila itong panyo. 'Di ba? Lalabas. Nakita naman yung kabilang table walang cloth pero yung extra tsaka sila may cloth 'Di ba? May tablecloth. Ito lang meron. Tsaka kung yan, isa pang common sense ang paiiralin natin dito. Kung yan ay nagiging ahas talaga, ba't kailangan mo pang takpan? Pwede mo namang on the spot gawing ahas talaga yung panyo Tinatakpan mo pa Diba? Now, kung hindi swak sa inyo yung explanation ko, di wala akong magagawa. Pero sa ayaw at sa gusto nyo, hindi yan totoong power. Yun lang po yun. Next video, main content natin mga kababayan ko. Ito naman yung kay Sir J. Costura. Doppelganger daw. Ang doppelganger ay yung nanggagaya ng multo, no? So pumunta siya sa bahay ng yung client niya. Dahil daw doppelganger, di umano. Ayon sa title. Worldwide. Today is another day. Ayan, so, andito kami sa Cavite, no? Ano nga pong lugar? Imus Cavite. Sa Imus, Cavite. Ayan. Tamo, hindi niya nahulaan kung anong lugar. Joke lang! So, may tutulungan kami ngayon and i-read ko muna si Kuya. Pabubunutin ko muna si Kuya kasi may gusto akong makita sa cards bago kami magsimula. Okay, so ready ka na, Kuya? Okay po. Ilan taong ka na nga, Kuya? 28 po. Ay, bata pa pala si Kuya. Tinatanong. Ilan taong ka na, te? 30 daw. At 20. Feeling nyo harmless yung tanong na yon? May purpose yon? Kung bakit, kung bakit tinanong niyo yung edad. Kasi, pwede, hindi ko pa napapanood to pwede siyang dahil feeling ko, minumulto yung bahay Pwede siyang magbanggit ng history beyond sa edad nitong mga to. Let's say, itong lugar na to, 40 years ago, dahil alam niya na yung edad So 40 years ago, hindi na nila maaabutan yon. May freedom na siyang gumawa ng istorya kung ano yung history ng lugar. 'Di ba? Kasi kung sasabihin niya na let's say halimbawa 10 years ago may namatay dito sa bahay na to. Pwede kasing sabihin dahil 28 years old si Kuya, hindi, dito na ako nabuhay simula umpisa pa, wala naman pong namatay dito, 'di ba? Kaya chinek niya muna yung edad para pwede niya sabihin kung ano yung kung kailan namatay nang walang sisita sa kanya. 'Di ba? O, pagpatuloy natin. Eto, pag lumabas to, Bad luck card. we have to be ready kasi pangit talaga to, ha? Okay. Sa akin tanong ko lang naman, 'di ba psychic si Sir J. Costura? Bakit need pa ng baraha? Hindi naman siya aalamin niya lang naman kung ano yung nasa bahay. Hindi ba masisense niya 'yon ng
ng power niya na dito sa bahay may nakikita talaga ako na entity dito. Ba't need ng baraha? Para saan yung baraha? Anyway naman, dahil para sa atin yon na na kasi siya rin naman na magdadala ng meaning ng baraha eh. Hindi naman pwede natin gamitin na katulad ng EMF meter for confirmation, yun ba ibig sabihin? Kasi 'di ba sinasabi ko, kaya yung iba gumagamit ng ng let's say EMF meter, nasaan yung EMF meter ko? Let's say EMF meter ginagamit nila for confirmation para makita nyo din na totoo talaga na may nagmamanifest. Pero kung baraha kasi ang pagbabatayan natin, yung pagdidikta kasi ng sinasabi ng baraha, nasa sa kanya pa rin yun eh. Pwede niyang iayon yung reading sa gusto niyang palabasin. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit need ng baraha. Or dun lang siya humuhugot ng power sa pagiging psychic. Well, sige, panoorin natin. So we have a common friend. Tinag yung message niya sa akin. Tapos nag-miss call din, kaya nakuha ko agad siya. Tapos nag-message din pala siya sa kapatid ko. Ito, may common friend pala sila. Siyempre, pwede ha? Pwede. Na may nangyaring kwentuhan na. Doon na naman papasok yung cold reading. Doon papasok yung cold reading. Ano ibig ko sabihin doon sa cold reading? Alam nyo naman ang cold reading, di ba? Na pwede yung, let's say halimbawa, oy, alam mo ba yung kaibigan ko niyan, may nagpapakita sa bahay nila. Ano daw babae daw yung nagpapakita Dahil may knowledge na siya, pagdating niya niyan, pwede niya sabihin yon na ko dito, parang babae yung nagpapakita sa'yo dito. Tapos magugulat naman, paano niyo po nalaman yung talaga yung without even knowing na naikwento na sa kanila nung common friend nila. Pwede. Hindi ko sinasabing gano'n na nangyari. Pwede. 'Di ba? Kaya kapag may kwentuhan na ganyan, medyo bawas na rin ang yung bawas na rin yung parang ano ba yung magandang term doon? Yung paniniwala ko na totoo yung nangyayari. 'Di ba? Parang to be fair naman parang sometimes din kapag kasama ko din si Sir Ed at nagkikwento na most of the time naman pag ini-interview yung mga tao doon, hindi kasama si Sir Ed Alam ko yung behind the scenes nung strategy ng crew nila Sir Ed. Pagka halimbawa may ini-interview yung mga crew lang talaga nag-i-interview. Pero minsan kasama din si Sir Ed. Pag yung mga time na kasama si Sir Ed, medyo umiiral ng pagka-skeptic ko nun. 'Di ba? Kahit kaibigan ko si Sir Ed naman, na ko din yan na i-experience ko din yung pagiging skeptic. Pagka nagkwento, yung Kaya hanggat maaari kasi dapat i-eliminate yan yung pagkukwento Para talagang ma-purify yung pag-iimbestiga. Hindi naman bawal yan na magkwento. Kaya lang sana kung may kwentuhan na ganyan, hanggat maaari i-minimize. Kasi kung magkukwento din lang naman ikaw dito, then ang reading sa'yo mamaya ay inayon do sa kinwento mo, parang useless yung nangyari. 'Di ba? Kinold reading ka lang talaga. And luckily, ang lapit lang namin. Okay. Now, I want you to focus. I want you to pick one card.
Thank you. So, this is you. Sana pula. Cut the cards into 3. Kuya, kumuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. Award natin ha. So, this is you. Sana pula. Okay, power. Reading. 4 packs of dark. Puro dark. Oh, may pula. Okay. So, dalawang anak mong lalaki, no? Opo. 1, 2. Paano mo nalaman na may ibig sabihin, nasa kwentuhan nyo na yon? Kailangan magkaroon ng meaning kasi yung dalawang jack eh. Di ba? Ang bilis niya mag-connect, nalaman niya na may dalawang anak na lalaki. Napagkwentuhan kasi nila yon. May tao pa sa taas? Wala na. Sige, tanong pa tayo! Tanong! Dalawa anak mo lalaki, di ba? May tao ba sa taas? Narinig mo? Opo. Ganyan po siya minsan. Narinig mo? I've heard it. Narinig mo ata? Yung pinto. Di ba after nung pagkasara? Oh, yung reading na! Hindi naman siya hindi naman malakas yung pagkasara. Hindi. It is Hindi. footstep or Ano, sabi mo? yung pagkasara. I don't know if it is I don't know. Dapat alam mo yung psychic ka eh. Kung kaluluwa yung may dulot nun sa taas o hindi. Ba't mo sasabing I don't know? Kaya nga dinala ka dyan dahil ikaw may alam sa ganyan. a footstep or basta may narinig kami. Hindi. Dapat alam mo kung ano yung psychic ka eh. Kaya ka nga dinala dyan eh. Dahil kung puro I don't know ang sasabihin mo dyan, pare-pares lang tayo na hindi natin alam. Kasi narinig din nila yon kung may ingay man sa taas, ano? Kung ano man yung ingay sa taas, narinig din ng mga kasamahan yun, di? Pare-pares lang kayo dyan na nakarinig. Tapos biglang sasabakan mo, I don't know kung ano. Hindi nga kaya nga dinala ka dyan para alamin kung ano yun eh. Tapos sasabihin mo, I don't know. Sa taas. Feeling ko nagbabay siya ng time dito para doon sa sasabihin niya doon sa card reading niya eh. Ayan. Sinira yung pinto. Narinig mo? Opo. Okay. I've heard that talaga. It's very clear. So, kuya, kung mapapansin mo, this is 4 packs of dark, no? And, tignan mo. Oh. You have 2 kids, boys. So, sila ang nilalapitan nila na to. Yeah. 4 box of dark daw. Tapos, dahil dalaw sila ang nilalapitan. No, so nakagitna yan. It's, medyo, I feel Mataas balahibo. creepy, no? So, honestly, dito sa area, it's kinda weird kasi parang maaaring ito ay naging tapunan or Kailan? may nakabaon dito sa area na to. Pero I feel something creepy na Maaari daw. kasi talaga Siyempre, yan na yung beyond na dun sa time kung ilang taon na yung mga tinanong niya. Kasi hindi niya pwedeng sabihin na siguro 15 years ago may tinapon dito or binaon. Dapat beyond dun sa edad nung tinanong niya kanina para wala nang double check na mangyayari. yung honestly, they have 2 kids so ang nilalaro nila is mga bata. Wala, going in circle siya eh. Did you have a chance na ipadraw sa anak mo yung Tanong tayo. Pa-drawing natin sa bata. Ba't pa-drawing pa sa bata? Pwede mo naman direktang sabihin eh. Hindi po. ano? Okay, for now, if there's instances na may ituturo ang kids mo, try mo bigyan sila ng clear paper.
and then ipa-draw mo. Kasi Hindi, nandiyan ka na nga eh. Ikaw na nga magsasabi kung ano yun eh. Bakit ipapaano mo pa sa mga bata? Kaya ka nga dinala dyan. dito, most of the cases, ang nilalaro nila is yung mga bata. Basta kanina po is naka-experience na kami ng something weird. Hindi lang po kasi ako ang nakarinig yun. Oo nga. Tapos hindi mo pa alam kung ano yun. Di ba? So, tatlo kami. I don't know kung narinig din ng cameraman ko, but sobrang narinig ko talaga yon. Oo, hindi lang ikaw nakarinig. Hindi ka special dyan sa time na yan. Dahil lahat sila nakarinig. Kaya lang sinabi mo hindi mo alam kung ano yun. Nagagalit na ba kayo sa akin? Totoo naman eh. Bakit hindi niya alam kung ano yun? Ang cute ng mga anak ni Kuya at ni Ate. So, jack of flower ka, and yung mga anak mo ang nilalapitan. Ano ibig sabihin ng Jack of Flower? Ba't hindi mo sinabi? Wala ka maisip regarding sa Jack of Cut Flower? the cards into three. Sana hindi bad luck card ang lumabas. Kasi okay sana kung walang bad luck card para just in case Yung yung nagigets yun na kailangan isalalay niya sa pagbunot ng baraha yung status ng bahay. Na unang-una, psychic naman siya, pwede niya ma-determine agad kung hostile yung entity doon or hindi. Bakit need na idaan sa baraha pa? Ang labo, di ba? mga andito, it's not a bad element. Kuha ka ng 9 cards of total. Hindi mo narinig kanina, te. Malakas kaya. Inuulit-ulit niya yun, ano? Hindi ko lang alam kung footstep ba yun or sa door. Hindi, dapat alam mo yun, psychic ka eh. Door, no? Kasi nauna tong isara eh. Hindi naman nilakasan. After ng pagkasara, yun ang tumunog sa taas. 9 po. No? Oo. Alam ako nakakaiba. Okay. Kung mapapansin mo, nag-start talaga sa dark, no? So, yung house na to, it's like more on negative energy. May chance ba or may time Yeah, interview tayo para sa cold reading, interview. Na supposed to be, ang nagbibigay dapat ng information, mga kababayan ko, siya. Kasi siya yung inaasahan eh. Pero hindi eh. Nagko-cold reading siya eh. na umiiyak yung mga kids ninyo ng bigla or parang hindi mapakali. Every night po siya actually. Pag natutulog. Yung panganay nyo or yung bunso Pareho nyo? po. Eh, Mas madalas po kwento, yung kwento. bunso. Okay. Oh, dahil nalaman niya yung madalas yung bunso, siguro magpipivot do sa bunso yung sentro ng investigasyon. From Kuya, ang information. Galing ba kay Jay Costura yun? Hindi. Galing sa magulang. So, possible open yung bunso mo. Dahil lang doon, open na agad. Ano ba? Okay. So, the energy coming from here is a guy. Lalaki siya. Agay. Agay, 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 agay. Agay, 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 agay. Wala ba kayong kamag-anak? Tanong pa! Tanong! Cold reading! Tanong! Anak ng... For example, kasi ang sabi ng baraha, Tanong. some kind grandparents or lolo, Tanong. ang sinabi dito. Yan. Buhay pa naman po yun. Buhay pa! Sablay!
Buhay pa. Yan ang hirap eh. Dapat kasi hinintay mo munang sumagot yung tinatanong mo para hindi ka sumasablay. Nauna ka eh. You guys. So, ang nandito is a old man. Yan. Tapos, Siyempre, hindi niya na pwedeng bawiin yung old man. nandito is a old man. Yan. Tapos, Oh, kinat! Ba't kinat? Diba? Bakit may cat? is a old man. Yan. Tapos, Panging, so, may cat eh. old man ang pinapakita dito. Yun nga, ang anak mo ang nilalaro niya. Hindi kayo O sige, tanong na naman. O tanong uli. tanong kung anong history ng area na to or ng Di ba tanong-tanong o. Hindi ka nagtanong. Ah, Minimake sure niya na na hindi alam nila yung history ng area. Tinan mo ha. hindi kayo nagtanong kung anong history. Bakit tinatanong mo? Sabihin mo na agad. Kasi baka mamaya sumablay ka na naman pag sinabi mo, hindi, alam namin ang history nito. Wala daw pong nangyaring ganyan. Di ba? Pero tinatanong niya muna eh. Dapat hindi ka nagtatanong, sir. Tamo. Ang nilalaro niya. Hindi kayo nagtanong kung anong history ng area na to or ng bahay na to. Hindi po eh. Kasi Okay. ano lang po siya nung binili ni mama. Ito na po yung over sa amin. Na-bless ba niya to? Hindi po. Tanong tayo ng tanong. Kaya, so, So may freedom na siya ngayon na sabihin yung history. Kasi hindi alam eh. may nakatira dito na hindi nyo na papansin. Okay. Mas nakakatakot na kasi sila pag, like for example, naggagalaw na ng mga bagay. Oy, scanning. Ay oo, minsan po may gumalaw na bagay dito. So, Scanning. hindi naman nagkakapasa yung anak Ay, sige, tanong pa tayo. Tanong. mo. Minsan po, itong panganay. As in, bigla, wala Tanong. siyang mga scratches, mga Wala. ganyan. Tanong. Tanong tayo ng tanong. Sa arms ba? Or, O sige, tanong pa tayo. Napapansin nyo ha, wala pa tayong nalalamang matino kay Sir J. Costura na bagay na hindi nila alam. Umaanggulo siya doon sa mga lolo't lola, buhay pa pala both. 'Di ba? Ngayon, nagtatanong siya. Kasi wala siya maibigay eh. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan ko, kanino natin nalalaman yung sagot? Kay Sir J. Costura ba? O doon sa nagpapahula? Ayan, nagbibigay ng sagot dito yung mga nagpapahula eh. Sa hita po ito, binte. okay. Ay, nako. Puti ang anak mo pero pagka ganyan kasi maaaring tinatouch yung anak mo. Tama, kino-cold reading niya na maputi kasi yung bata. Baka sometimes napapansin nila may namumula or na pwede naman mangyari yon. Let's say, ang bata kasi, depende doon sa edad, pwede kasing makulit yan, nabunggo kung saan-saan, or kumaskas yung balat kung saan. Not necessarily na paranormal. Kasi magiging prominent, dahil na-mention niya, maputi kasi yung bata eh. So, form of cold reading yon. Pwede kasing, maging prominent sa bata pag may nakita silang pasa or gasgas. Pero not necessarily na paranormal. Anak ninyo. Kasi dito, wala kang nakikitang queen, di ba? Opo. So the first and the second set of our cards, it's very clearly na lalaki daw ang energy na nandito. Kasi wala pang pinakitang queen. And ayun nga, nilalaro. Dahil sa baraha, hindi dahil sa psychic powers mo. Mga kids. Hindi ko na pwedeng ipakita sa inyo ang mga kids nila, kuya. Kasi they are very young, no? Ilang taon yung panganay mo? And yung bunso niyo. Tanong na naman uli. Ay, nako! 1 po. 3 at 1. Para kang si Melissa Ricks. Oo. Ay, sorry. Ganda kasi ni ate. Behind the camera, andito si ate. May hawig siya ni Melissa Ricks. Yung, kilala mo yun? Cut the cards into 3.
kuha ka ng last 12 cards. Now, ate, pag iikutin namin ang bahay ninyo, ilayo nyo muna yung mga bata, ha? Hoy, oh, gumagala yung mata ni Sir J. Costura, oh, naghahanap na cold reading. Saan daw siya pupunta? Ha? Bibigyan niya ng meaning yun. Oh, napapansin mo, every time you pick the cards, tapos yung first lay natin, it's more on black. Babaan ko yung resolution na mukhang mabagal ang internet ko eh. Cold reading pa more. Ah, okay. Matagal pa ang pagsasama ninyong dalawa. Okay. There is a negative energy here. Yan o, di ba? Nakita mo. So, meron tayong tinatawag na doppelganger sa bahay na to. So, nanggagaya siya, even the voices, even the moves na akala mo. So, may na-experience kayong ganyan. Siyempre, galing na sa kwento yan. Kasi confirm kanina na nag-usap na pala sila, pati common friend nila, nakausap din. May possibilities na nasagap niya sa cold reading yung doppelganger na yun. Mostly sa kapatid ko, twice na namin na experience. Oh my God. First time is Sige, makinig ka ng information! Sagap! kami nagwa-watch. Then may naramdaman kami bumaba. Then nagstay siya dyan, umupo. Nakita namin siya sa shadow dyan sa TV, na nandyan siya. Tapos tuloy lang kami kwentuhan, biglang nawala. Tapos maya-maya bumaba siya, hindi naman daw siya umupo dyan. Lalaki yung... Lalaki po. okay. Last week lang, lumabas siya, nakita namin bumili. Talaga ipipilit niya yung relevance nung hari na yung king kasi nga lalaki nga daw, no. Tapos sinundan siya ng bunso. Kasi every time na may lalabas ng pinto, susunod yung bunso kasi lalabas din. Okay. Tapos nagulat Okay. siya, bigla siyang Sige, sagap ng information! lalabas. Sagap ng information! So, ang andito, merong doppelganger Doppelganger. na nandito sa bahay. Nabasa mo ba sa ano yon? Nasaan sa baraha mo yon? Na may doppelganger. Nabasa ba sa baraha niya? Di ba? Saan sa baraha nabasa mo na may doppelganger? Gagaya po siya. And O na ano mo doon sa kinwento? yes, voices, moves ng nandito. So, lalaki po yun. Okay. Huwag na niya kami sasaktan kasi this is medyo mabigat ang pinapakita ng cards, no? And, sige, iikutin na natin ang bahay ninyo. Ilabas niyo muna yung kids kasi baka may ma-encounter kami. Ano mo muna, kami na muna bahala dito sa car. Kami na lang muna bahala dito. Oo, samahan mo sila. Gano'n na to katagal ko yung ganito? Tanong na naman uli. Nung first po kasi kami lang, nung mother ko dito, wala pa kaming kids. Oo. Then, puro, pag nasa CR siya, open pa po itong likod namin. I see. May sumisit-sit sa kanya, sa CR, every time na naliligo. Okay. Tapos, sa akin, wala pa po sa mother ko lang. Tanong. Baka Ako po nagtitrip sanang- lang. Wala ganyan. parang ang nangyayari kasi dito men, ang bibigay ng information talaga yung kumonsulta sa kanya. Itong bahay, puro ng takot. Ayoko yeah, so, correct. pinapositive po na wala, hindi totoo yan. Kahit nakaranas na ako. Then, ayun, every time na... Ano pang aasahan natin sa investigation na to? Pinuno muna ng si J. Costura ng knowledge do sa mga kwento nyo. Since first time ko matulog dito sa room ko,
every time na magigising ako ng madaling araw, alas 3, tapos yung face ko talaga, sa window siya nakatapat. I see. So parang 3 days atang straight yun na pag-check ko ng phone, 3 o'clock ng madaling araw. Sa window talaga ako nakapapatingin. So, ayun. Tapos, isang beses lang niya ako sinitsitan, umaga. Parang ginigising niya ako na pakiramdam ko na sa pinto lang siya. Okay. So, anong naramdaman mo ngayon na pinakita nga sa baraha sa akin Oh. na may nanggagaya dito? Hindi, sa baraha ba nang galing yon? Wala namang sinabi. Ulitin nga natin. Anong time nito? 16:03. Anong naramdaman mo? Inaano niya, no? Kinukuha niya yung credit kahit hindi naman sa kanya nang galing yung information. Tingnan nga natin. Matagal pa ang pagsasama ninyong dalawa. Okay. There is a negative energy here. Oh, Yan, oh. Di ba? Nakita mo. So, negative energy. meron tayong tinatawag na doppelganger sa bahay. Saan mo nabasa sa baraha mo yung doppelganger? Nakita mo lang doon negative, ano? Na to. So, Sinabi ba ng baraha yon? Hindi naman sinabi ng baraha yon eh. Tapos ngayon, ibabalidate niya sa sarili niya na anong naramdaman mo nung sinabi ng baraha. Invalid. Hindi. Hindi naman galing sa baraha yung doppelganger eh. energy na nandito. Medyo yes, lalaki, pero maari kasi niyang papalitan yung aura niya as a woman. Pero, yun, medyo ihanda ko lang sarili ko. Pinalabas ko muna yung mga kids para safe sila. And Sa baraha niya daw nakuha. kuya, and Anong masasabi mo sa baraha yung ano? Kulab nga tayo, Sir J. Costura. Doon tayo sa apartment ng tatay ko. Yun talaga. Alam ko na history nun. Kakausapin ko yung yung may-ari ng nung apartment. my cameramans para ma-assist ako. So, we have rock salt now and white candle. Yan. Buti naka-message ka kaagad sa Opo. akin. Kasi grabe na po eh. Yung kagabi lang po yung pinaka-last. Last. Opo. Tapos after po kagabi, mga 3 days po siguro, yung pinaka nakakilabot na nangyari sa partner ko kasi matutulog na Kwento natin uli. Absorb na naman si J. Costura ng nalalaman niya. dadasa siya, tatalakbong siya. Ito tandaan nyo mga kababayan ko. Kapag in-interview natin ito sila sir na nagkikwento, i-make sure ng mga yan na wala silang information na binibigay kay J. Costura. Pero obviously nakikita natin na kwento siya ng kwento. 'Di ba? Pero pag may nangyaring hindi hindi namin kinikwento, nalaman talaga ni J. Costura 'yon. No, galing po 'yun sa cold reading niya sa inyo. Kapag kino-cold read kayo, hindi mo talaga mamamalaya na kinukunan ka ng information. Parang ganito 'yan example ng cold reading. Alam mo J. Costura, nung ako ay nagtatrabaho pa, mahal na mahal ako ng mga estudyante ko noon. 'Di ba? Lalo na yung top notcher sa klase namin. Nasa US na ngayon. Lagi akong pinapadalhan ng magagandang pasalubong or ng package. Now, do sa information na 'yon, sasabihin ni J. Costura, alam mo na si sense ko dati kang teacher Tapos magugulat yung kliyente niya, paano mo nalaman? Hindi ko sinabi kay J. Costura na teacher ako. Pero the way ka kasi magkwento eh. The way mo sabihin na yung mga estudyante ko, yung top notchers. Di ba? Yung the way ka magkwento kasi, may puwang doon para i-cold read ka. Kaya kahit pa sabihin natin na kinold reading ka, hindi mo magigets yun. Kasi yun way yun para makakuha ng info sa'yo nang hindi mo nalalaman. Ganun ang cold reading. Kapag-focus. May pumipigil sa pagdadasal. May dumaan po sa harap niya, naramdaman niya. Napaganon siya kagad. Napatanggal siya ng taklob. Tapos kinalabutan siya. Minessage niya ako. Naglalaba rin po ako that time. So hindi ko siya na-message kagad. After 15 minutes na kumalma na siya. Kuya Nag-try ulit siya magtalakbong para magdasal. May sumitsit na po sa kanya 2 beses. Yung sit-sit, hindi po siya malakas, parang shh, shh,
Yung parang ano lang. Opo, naramdam niyang sobrang lapit sa lapit kanya. lang, okay. Tapos hindi na po siya nakapagdasal na sobrang natakot na. Parang ayaw po siyang pagdasalin. Yeah, pinipigilan siya. So, now, let's skip this one. Bigyan yung kandila si Kuya. Kung sino ka mang andito sa bahay na to, hindi ka welcome dito. Isisealed ko ang bahay na to para maging safety ang pamilya na naninirahan dito. Para maging safety daw. Pero alam mo, di naman sa ano, no. Kung ako halimbawa nakakaranas ng ganyan sa bahay, mas magkukonsulta ako sa pare na mag-bless ng bahay ko eh. Kesa yung ganito. Kung ako lang yun kung naniniwala kayo sa talent ni Sir J. Costura, di okay lang. Lahat ng negative energy sa bahay na to ay mawawala. In Jesus' name, Amen. Okay. Huwag mo lang pong walisan, Kuya, ha? Apo. Ayan. Hindi ka welcome sa bahay na to. Yeah. Maglagay ka ng crucifix dito, ha? Ito. Dito center. Yan. Or ito na to. Ilagay mo dito. Crucifix. Hindi ka welcome sa bahay na to. Huwag mong galawin ang mga bata. Umalis ka sa bahay na to. In Jesus' name, Amen. Sige, Kuya, ikaw mauna. Dito po siya lagi sa may cabinet. Ito. Hindi dyan na tuloy makakaramdam si Sir J. Costura niyan. Tinuro mo na eh. Opo, dyan po siya palagi. Diyan po yung tinuturo ng mga bata. Mga kids. Behind the door kasi siya. Huwag mo niyo lang itong walisan yung asin, di ba rin magkalat mo. Ito, dito, kay room, sa room po ng mother ko. In Jesus' name. Okay. Now, eto, pwede mo na patayin kanila. Eto, this is blessed by the prayer, na sealed by the prayer. And huwag mong gamitin to sa pagluto, magagamit mo to. Ilagay mo to sa safety na lugar or sa altar. Okay? Pag once na may tinuturo ang mga bata, just pinch salt. So, ibig sabihin, meron pa ring lalabas. Kahit na kinlens mo na. Pag may tinuturo. So, anong sense nung pag-cleanse mo? Tapos, ganun mo. And, starting tonight, kung meron man kayong maramdaman or later, let me know, ha? Para babalik agad ako. Okay. Kasi baka may violent reaction after this one na sinild ko na yung bahay. At saka huwag kayong magparamdam ng takot, especially you. Yeah. Kasi they are territorial. Yes. Especially na pinakain. Man kayo dito, baka kasi magpapagalaw ng mga gamit yan. Opo. Okay. Huwag mo ko i-message, call me. Okay po. Para umangat ka. Okay? Sige po. Thank you so much. Thank you po. So, ano yung nangyari doon sa napanood natin? Kanino tayo nakakuha ng maraming information? Kay J. Costura ba o doon sa nagpapahula? Anyway, bahala kayo, no? Kung maniniwala pa rin kayo dyan, wala namang problema doon. Kalayaan nyo po yan.
Ako lang ay nagre-react lang naman. So yan lang po muna. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.